Pag sumama ang kalusugan natin, pag tayo po ay matanda na, mahirapan tayo financially. Anong gusto mo? Baliwalay mo yung kalusugan mo yan, tapos pag retired ka na, doon ka may sakit, doon ka hindi mo ma-enjoy retirement mo. Universe, balik usapang retirement tayo. Paalaala, sa lahat ng mga malapit na mag-retire, alam mo ba na pag hindi natin to iniwasan, sila yung magpapahirap sa atin sa retirement. 11 things na dapat tingnan natin. Para sa retirement natin, hindi naman tayo mahirap kasi deserve naman natin maging komportable at masagana ang buhay natin sa retirement natin. Okay? So, unang-una na magpapahirap sa retirement natin ay bad health. Yes, pag sumama ang kalusugan natin, pag tayo po ay matanda na, mahirapan tayo financially and iba't iba pang kahirapan ang mararanasan natin. Second na magpapahirap sa atin sa retirement, mga nakasanlang gamit, property, lupa, bahay. Pumayag kang isanla, ginamit ng ibang tao. Pumayag kang isanla ang lupa mo dahil ginamit ng kapatid mo. Pumayag kang isanla yung bahay mo kasi ginamit ng pamangkin mo, kaibigan mo. Ngayon, panahon na ng pagtubos. Saan kukunin ang pantubos? Kasi napabayaan na, pinabayaan na ng mga nakiusap sa'yo, di ka na pinansin. So yung retirement money mo, diyan mo ilalagay. Ubos. And mahirapan ka. Alright? Kaya lesson, maging practical tayo and wiser. Hindi lahat ibinibigay. Pag property mo na, hindi mo na dapat ibigay sa ibang tao. Hindi lahat isinasanla at hindi lahat ipinantutulong. Third, maluhong lifestyle na hindi natin kaya. Ayan ang magpapahirap sa'yo. Bago ka mag-retire, kumuha ka ng isa pang kotse, may kotse ka na. Bago ka mag-retire, kumuha ka pa ng isang bahay, may bahay ka na. Ang lifestyle na sinimulan mo, ang hirap mo na i-sustain pag-retire ka. Kaya nahihirapan tayo, mahirapan tayo. And lesson natin, kailangan pag-isipang mabuti. Ano ba ang lifestyle yung kaya mo lang? Yung komportable. Hindi naman matipid. Kailangan may sasakyan ka, okay. Kailangan may sarili kang bahay, okay yan. Kailangan mag-travel ka, okay yan. Kaya lang may dapat allotted budget tayo. And number 4, eto na yung kamag-anak system. Yung kasama mo sa bahay na naging responsibilidad mo na. Una, nakitulog lang. Tapos, pangalawa, dyan na pala sila titira. Hindi natin alam. So, tanungin, kausapin yung mga nandyan sa bahay mo. Kasi pa-retire na ako. Let's make everything clear. Parang may nakausap ako nung 2 days ago, nagpa-coach sa akin, nasa UK si ma'am. Yung bahay niya, pinagawa niya yon. Tapos ngayon, may nakatirang kapatid niya. Sabi niya, pag retire ko, dapat wala na sila doon. Sabi ko, make it clear. Kausapin sila na pag retire ka, dapat umiba na sila ng bahay. So, gawing klaro ang lahat. Sa anak, sa apo, sa kapatid. Kung hindi sila, ayaw mo sila kasama sa bahay sa retirement mo, kausapin mo sila. Sabi mo, magre-retire na ako, dyan na ako sa bahay ko. Lesson natin, dapat nagmi-meeting tayo, dapat klaro ang lahat sa kamag-anak natin. Klaruhin mo, hindi kayo magpapaaral ng anak nila. Hindi ko magpapaaral ng apo mo. Dapat clear yon sa kanila. Sabihin agad. And number 5 is the place of retirement. Baka hindi tayo nakapili ng tama sa retirement natin. Sa retirement, pumili ka sa city na hindi mo na kaya yung cost of living. Nagre-rent ka sa condo, yung mahal yung cost of living, mataas. So, hindi kaya ng budget mo. So, kailangan pumili ka ng tamang lugar na affordable, na komportable ka, may access ka sa hospital, may access ka sa bank, may access ka sa mga gusto mong bilhin. Yan ang tamang retirement. Yan ang lesson natin. Okay? And number 6 na magpapahirap sa'yo, bisyo. Yes. Kaya alam mo, pag pa-retire ka na, actually, kahit di ka pa-retire, itigil mo lang yung bisyo. Magpapahirap sa'yo yan. Baka kailan ka tumanda, doon ka natutong magsugal. Doon ka pa nag-online casino, doon ka nag-online sugal. Alisin na natin yan kasi yung bisyo na yan, sugal, alak, baka naman nakakaya kung kailan ka 50, doon ka nag-drugs, doon ka nag-vape-vape, nakiuso-uso ka, doon ka nag-yosi-yosi, eh masama sa kalusugan. Okay? Kaya kailangan delivers, alisin natin yan hanggat maaga, kayanin mo. At huwag ka na sumama, makipagbarkada sa mga may bisyo. Matanda na tayo. Dapat hindi na yan ang problem natin. Yung iba, sinisimulan pa yung ganyang problema eh. O yung iba naman, hindi na nakagraduate dyan. Mula noon, yan pa rin may problema mo. Mula nung teenager ka, naging 20s, 30s, nag-asawa ka, nag-anak, nag-aapo,
Nung pa problema na yung pag-inom, hanggang ngayon, hindi mo pa napagtatagumpayan yan. Kawawa ka naman, alipin ka ng alak. Okay? So, pagtagumpayan natin mga kapatid bago ka mag-retire para hindi ka mahirapan. Kasi saan ka kukuha pambili ng bisyo mo? Di ba sa pera mo? So, wala na yung ipon mo. Ending, masakit, hindi ka pa nakaipon. Number 7, ito yung mga biglaang desisyon na magpapahirap sa'yo. Yung bigla kang nag-resign, walang plano, naisip mo lang, nainis ka sa boss mo, ayaw mo na yung katabi mo, bigla kang napagod, na-stress, nag-resign ka ng walang plano. Bigla ang desisyon mo. O kaya naman, bigla kang sumali sa high-risk investment, napanood mo sa YouTube. Kailangan, ito pala, malaki ang kita dito. So, yung pera mo, withdraw mo, nilagay mo sa investment na yon, high risk, hindi mo na manage, hindi mo na bantayan, nasunog, nawalan pinaghirapan mo, mahirap ka na ngayon sa retirement. Okay? And bigla kang nagtayo ng negosyo, wala tayong knowledge sa ganong klaseng industry. Namunan ka ng 500,000 nang hindi mo naintindihan ang negosyo, wala kang business model. Ayun, nasunog ang pera natin sa negosyo. Natalo tayo. Kaya, lesson natin, pag tayo magkakaedad na, iwas tayo sa high risk. Okay? Number 8, ito, pinautang ang retirement money. Talagang magkakaroon tayo ng taghirap niyan. Pag ang retirement money mo, pinahiram mo. Yung sinaga mong ipunin, pinautang mo sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, ending, wala tayong pera. Kaya, lesson, pag retirement money, do not touch. Okay? Kaya dapat hindi yan nasa bahay lang, hindi yan nasa ordinary bank lang. So, ilagay natin sa investment. Ako, ang retirement money ko po, nasa 3 investment na hindi pwedeng galawin. Okay? So, kailangan meron tayong retirement money na untouchable and magkaroon ka ng multiple investment. Mag-diversify ka sa investment mo. And number 9, eto, magpapahirap sa'yo kasi nakaasa ka sa iba. Hindi ka nag-ready. Kasi alam mo, marami ka namang anak. So, isa-isa dyan, bibigyan ka namang pera. Paano kung wala din silang pera? O paano kung nakalimot sila? Nakaasa ka sa pamangkin mo kasi pinag-aral mo naman. Hindi ka nag-ipon. Huwag tayong masa sa iba. Asahan mo yung sarili mong ipon. Kaya pag hindi ka nag-iipon sa retirement mo, wala kang asahang pera. Tandaan natin yan. Pag hindi ka nagtabi. Okay? And number 10, puro properties. Bili ka ng properties. Wala kang cash. Kaya pag kailangan mo ng pera, di mo pagbilin lupa, wala kang cash ngayon, nahirapan ka din. Hindi porke may property ka, okay ng buhay mo. Mamaya, hindi mo naman yan agad mabenta. Naging liabilities pa, kailangan mo pa ng pang-maintain. So, ang lesson natin, wag puro properties. Kailangan may cash ka. Pag pa-retire ka na, meron kang easy access sa cash. Meron kang 100,000, 200,000 na nandyan, ready na i-withdraw natin. Okay? And number 11 po, at yung tinatawag nating one-time, big-time retirement withdrawal. So, yung retirement money mo, withdraw mo lahat, one time. Then, nag-happy-happy ka, nanlibre ka, bumili ka ng sasakyan, bumili ka ng bahay. After 2 years, ay, wala na pong pera, wala ka ng pension kasi nilamsam mo lahat. Ginastos natin, one time, big time. Naging masaya ka ng 1 year, naging masaya ka ng 2 years, paano mo? Bubuhay ka pa pala ng 10 years. Paano yung 10 years na yon? Tapos wala ka ng source of income. So, kaya tayo nahihirapan. Okay? So, sa ating po lahat, Gilibers, huwag natin hayang maging mahirap tayo sa retirement natin. Gumawa tayo ng akbang. Kaya kailangan, ngayon pa lang, alagaan na natin sarili natin. So, paano nga ba natin alagaan sarili natin? First, pay attention, give time. Alam kong mahirap magpa-check up kasi na-experience ko din yan eh. Ang daming proseso, di ba? Tawag, pila, balik, cut off. Madaming proseso, babalik-balik, test, and all. Pero bigyan natin ng panahon. Alam ko, busy tayo as business owner. Pero deserve naman ng katawang lupa natin na mapa-check up, mapagamot. Kung meron kailangang bilin. Kung may kailangang i-maintain natin. Pay attention to your health. Anong gusto mo? Baliwalay mo yung kalusugan mo ngayon, tapos pag retired ka na, doon ka may sakit, doon ka hindi mo ma-enjoy retirement mo. Doon ka na hindi makalakad, doon ka na hindi makakain. Diba? So, pay attention to your health. Second, bantayan natin yung weakest part natin. For example, mahina yung kidney mo, mahina ang puso mo, mahina yung mga anong bahagi ng katawan mo, atay mo, bantayan natin yan. Alam niyo sa amin, pinapabantayan ng doktor namin, ni nanay, no, ang kidney namin kasi nga nagda-dialysis si nanay. Tapos si tatay ko naman, namatay siya sa may diabetes kasi siya. So ako, yan, constantly, nagpapacheck tayo. Kaya tingnan nyo, ano ba yung mahina dyan sa katawan mo? You have to know that para dun ka nakatutok. And of course,
kailangan meron tayong health account. Health account, health fund. Okay? And last, dapat may Kaiser ka. Yes, para kung hindi maiwasan na hindi magkasakit tayo, kasi tatanda talaga na, magkakasakit tayo, at least may healthcare ka. Mag-Kaiser ka na. Okay? So, kung gusto mong mag-Kaiser, PM mo ko, yan ang aking personal FB. Kape po tayo, Gilibers. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, pwede tayong mag-usap online or face-to-face. Sa mga OFW o nandito sa Pilipinas, pwede ko po kayong puntahan. Okay? Again, we can help you po. You can join our community para matulungan ka namin kung paano mag-ready sa future or gusto mo magpa one-on-one coaching kay Doc. Let's go, let's go. PM na sa personal life ko po. Let's go.